Sa kaugnay na balita, binalaan umano ng eskwelahan ang mga estudyante na babagsak sila sa subject na National Service Training Program o NSTP kung hindi pipirma sa waiver ang kanilang mga magulang. Samantala, nagpalabas naman ng 30-day preventive suspension ng LTFRB laban sa Panda Coach Tours and Transport Incorporated. May ulat si Trixie Jafar. 14 ang kumpirmadong patay at 35 naman ang sugatan sa aksidenteng naganap Lunes ng umaga sa May Tanay, Rizal. 13 dito ay mga estudyante ng Best Link Colleges of the Philippines, Novaliches, at isa ay ang bus driver na nagmamaneho ng Panda Coach Tour Bus kung saan 58 ang lulan na first year at second year IT college students. Ayon kay Pablo Pan III, school administrator ng Best Link College, siyam na bus ang bumiyahe papuntang Sacramento Adventure Camp sa Tanay, Rizal upang isagawa ang 3 araw na camp training para sa National Service Training Program o NSTP. 50 students going to Tanay, Sacramento Adventure in Tanay, ay pupunta para sa training which is required by law sa NSTP law. Kailangan may training sila sa mga skills. One, at nagtawag kay papa niya, sumisigawan niya yung driver na yung preno daw niya may diferensya. Sabi naman, siyempre, dapat itabi mo yun, di ba? Baka sabi ko, pagtabi niya, nakalimutan niya, rabin na pala yun. Di ba? Nataranta, nahulog ngayon sa rabin. Nagantabay naman ang mga magulang ng biktima at estudyante sa paaralan at hinainga nila na pauwiin na ang kanilang mga anak para mapanatag ang kanilang kalooban. Sambit pa ng mga magulang ng biktima, binalaan daw ang kanilang mga anak ng eskwelahan na kung hindi pipirma sa waiver ang magulang at makakasama ang estudyante sa training camp, ay babagsak ang mga ito sa NSTP subject. Yung anak ko, hindi ko mahalap. Kagaya niyan, 14 na daw ang patay. Oh. Kaya kawawa yung mga magulang na namatayan. Kaya na naiinis ako kasi talagang hindi ko pinapayagan niya, pinilit nila. Inaaway pa ako ng anak ko kasi babaksak daw sa subject na yun. Samantala, ayon kay LTFRB Board Member Chairman Eileen Lizada, papatawan ang bus operator ng 30-day preventive suspension at magkakaroon ng pagdinig sa kaso. Nakipag-ugnayan naman ang Information and Service Management Division ng LTFRB sa bus company upang ito'y makapagbigay ng assistance sa mga biktima. Ayon naman kay Attorney Francis Ople, maaaring makasuhan ng kabi-kabilang kaso, partikular ang violation ng Article 218 ng Family Code at Article 2176 ang eskwelahan at bus operator. Maging ang criminal case na reckless imprudence resulting to multiple homicide ay maaaring maipataw sa bus operator kung mapatunayan na may nalabag nga ito at pagkukulang dahilan upang mangyari ang trahedya. Anya, labag rin sa batas ang pagpilit at pirma ng waiver sa mga estudyante ng isang paaralan. The school cannot force students to join field trips, more so if walang consent ng parents. Of course, ang liability na yan, under din sa ating civil code, ay meron ding vicarious liability ang bus company. Kapag nahatulan na guilty ang bus driver sa kasong kriminal, Matatandaang ito ay pangatlo sa kasaysayan ng nangyaring aksidente sa bus na kinasangkutan ng isang eskwelahan kung saan may mga estudyante ang nasawi. Para sa PTV News, Trixie Jafar.